Normal pala yung takot sa simula o nagdududa tayo. Hangga't hindi tayo involved, hindi natin malalaman how true. And hindi natin malalaman na kaya pala nating gawin. At hindi natin malalaman na through study, through listening, or dapat ma-involve, matututunan natin kung paano i-manage yung mga kinatatakutan nating bagay or pinagdududahan nating bagay. So, it so happen siguro, ako na lang sa sarili ko, ako yung tao na may pangarap sa buhay kasi alam niyo naman, sa mga nakakakilala sa akin, di ba? Dapat talaga mangarap yung mga taong katulad ko. It's why, ang nangibabaw sa akin yung salitang subok. Subok lang, try lang, walang mawawala, di ba? Nilakasan lang ang loob kahit medyo takot, kahit medyo kinakabahan. Kasi yan pala ang sikreto ng mga successful na tao ngayon. Mga mauunlad sa kanilang career, sa kanilang business, okay, anumang career yan, di ba? Because of nag-start lang sila sa pagtatry. Nag-try lang, sumubok lang. Hindi iniisip na malulugi, hindi iniisip kung ano sasabihin ng ibang tao. Nag-try lang. Now, they are now successful. Guys, hindi naman lahat na nag-try naging successful. Marami nag-fail o nalugi kasi malamang ito yung mga tao na mahina ang loob, tsaka hindi nagpupursige. Kaunting hirap lang umaayaw, tsaka hindi sila willing na matutunan o pag-aralan, kaunting hirap lang umaayaw na hindi sila committed. Malamang kaya nag-fail itong mga taong ito. So, it so happen yung mga taong katulad ko o katulad ng mga taong naging successful ngayon dyan sa iba't ibang bagay, malamang kami yung mga taong committed talaga sa pangarap namin, sa gusto naming mangyari, committed kami doon sa mga gusto namin. Kaya anumang challenges o hirap ang pagdadaanan along the way, hindi kami yung sabihin nating nag-give up, na umayaw, hindi eh. Kasi inaral din namin na normal pala sa simula na meron talagang ganun. Kung walang hirap, walang ginhawa. Kung walang hirap, walang sarap. So the point is, if in case na meron kang nafe-feel na gustong gawin pero may feeling of doubt ka and takot, the key is try mo lang. Subukan mo, walang mawawala. Hanggat hindi ka involved, hindi mo malalaman kung anong sitwasyon, ano yung totoo. So, ang susi talaga ay sumubok lang. Try lang. Tapos, magtanong kayo o humingi kayo ng opinion dun sa mga taong involved. Huwag kayong humingi ng opinion sa mga taong hindi involved. Okay? Kasi kung hindi sila involved, hindi nila ginagawa pa yung mga bagay na yun na gusto mong subukang gawin, wala silang idea dyan. Wala silang knowledge about that. Wala silang maibibigay sa yung idea. Ang ibibigay kadalasan ng mga taong ganyan ay ipiprevent ka nila. Usually negative. Usually yung mga haka-hakang oy, ingat ka kasi ganito, ingat ka kasi baka ganyan yan. Usually ganun. And kapag narinig na natin yan sa mga taong yan, tayo mismo nabubuo din yung doubt sa feeling natin kaya hindi tayo nagpuproceed. Kaya natatakot tayo. The only way is itry mo and ask opinion doon sa tao na ginagawa niya yung gusto mong gawin. Lalo na kapag naging successful siya sa field na yun, sa career na yun, or sa business na yun, doon po kayo magtanong sa naging successful, sa involved, o sa gumagawa. Huwag po kayo magtanong sa hindi naging successful. Kasi marami ding na-involved sa iba't ibang career, iba't ibang business na hindi naging successful. Malamang sa malamang, hindi ka rin niya mabibigyan ng magandang payo or opinion. Kasi hindi siya naging successful eh. Di ba? Hindi niya na-experience yung success eh. Malamang sumubok siya, pero nung nahirapan siya, umayaw. Naghanap na ibang career, naghanap na ibang gagawin, or nag-quit. Sabi nga, quitters never win, but winners never quit. Okay, so sana may natutunan kayo sa video ito. See you again with the next video.